Nang makita ni Wang Lin na patay na si Zhang Ho, ay hindi niya napigilan ang matinding galit na kanyang naramdaman. Bakit niya ginagawa ito sa amin? Galit niyang tanong. Hindi ko naman kayo kailanman sinaktan, sabi pa ni Wang Lin. Sumagot si Teng Li na may taong umupa sa kanya upang patayin si Wang Lin. Doon ay napagtanto ni Wang Lin na walang ibang maaaring gumawa noon kundi si matandang Jimo, ang guro ni Bezen. Bagamat malaki ang agwat ng kanilang antas ng cultivation, ay huwag kalilimutan, si Wang Lin ay matalino. Ginamit niya ang pagkakataon upang gumawa ng plano para makatakas. Inilayo niya ang pansin ni Teng Li gamit ang kanyang lumilipad na espada at sabay nagbuga ng pulbos mula sa isang sako ng harina upang lumikha ng usok at makatakas. Gamit din niya ang isang banal na talisman upang mapabilis ang kanyang mga hakbang. 这小子越来越有意思了。 Sa sandaling iyon, ay nagyabang si Teng Li. Isang cultivator sa antas ng foundation lang ay hindi kailanman makakatakas sa akin, lalo pa kaya na nasa antas ng chi condensation lamang si Wang Lin. Nagpalabas siya ng daan-daang pag-atake patungo kay Wang Lin. Ngunit nagulat siya nang matagpuan ni Wang Lin ang sentro ng anti-flying formation, ang mga parol sa paligid. Sinira ni Wang Lin ang lahat ng mga iyon, dahilan upang tuluyang mawala ang hadlang at magamit niyang muli ang flying sword technique upang makatakas palabas ng lungsod ng Tengjia. Samantala, sa kabilang panig, ay nag-aalala ang mga nakatatanda ng pamilyang Teng. Natakot sila na baka mabigo si Teng Li na patayin si Wang Lin. Ngunit nanatiling kalmado si Huan Yuan at may tiwala sa kanyang apo. Bukod pa rito, si Teng Li Olinger ay nasa yugto na ng foundation establishment, kaya pinayuhan niya ang lahat na huwag magpanik. Nagpadala pa siya ng isang formation talisman upang mas mapalakas ang sandata ng kanyang apo. Balik sa labanan, habang panatag si Wang Lin na makakatakas na siya, ay bumagsak bigla sa kamay ni Teng Li ang talisman na ipinadala ni Huan Yuan. Agad itong ginamit ni Teng Li upang palakasin ang kanyang espiritual na enerhiya at hinugot ang kanyang thunder-splitting sword upang salakayin si Wang Lin. Ngunit sa sandaling iyon, ay tumulong si Situnan kay Wang Lin sa pamamagitan ng paggamit ng teleportation technique upang iligtas siya. Bagamat matagumpay siyang nailayo, ay dahil iisa lamang siyang espiritual na anyo, ay lubos itong nakahigop ng kanyang lakas. Kaya't sinabi niya kay Wang Lin na tumakas na kaagad. Sa kasamaang palad, ay hindi tumigil si Teng Li. Patuloy siyang humabol. Nang subukang kontrahin ni Wang Lin, ay nalaman niyang si Teng Li ay may hawak na Mirror Shield Treasure, isang napakalakas na protection. Ibig sabihin, ay bukod sa espada nitong Primordial Class, ay may taglay rin itong Primordial Defense. Kaya't imposible ang makipaglaban, ang tanging paraan ay tumakas. Tatlong araw tumagal ang habulan. Dahil sa labis na paggamit ng teleportation, ay halos maubos na ang espiritual na lakas ni Situnan at nagsimulang magpakita ng mga palatandaan ng paglaho ng kanyang kaluluwa. Dagdag pa, ay naubusan na rin si Wang Lin ng spiritual liquid kaya hindi niya kayang patatagin ang katawan. Upang makaiwas sa mas malalaking panganib, ay nagpasya siyang magtago sa isang kagubatan. Nang makita ni Teng Li na pumasok si Wang Lin sa gubat, ay naalala niya ang babala ng kanyang lolo. Ang kagubatang iyon ay nasa 500 milya mula sa lungsod ng Teng, balot ng makamandag na enerhiya at tinitirhan ng mga may lasong nilalang. Ang pinakadelikado sa lahat ay ang Blue Vine Whip. Binigyang diin ng kanyang lolo na huwag siyang papasok doon hanggat hindi pa siya umaabot sa antas ng core formation. Ngunit matigas ang ulo ni Teng Li. Sinabi niya na kung si Wang Lin na nasa chi condensation lamang ay may tapang na pumasok dito, ay bakit ako hindi? Isang desisyon ng taong nag-aanyaya ng kamatayan. Samantala, ay nagsimulang mahirapan si Wang Lin, bigla siyang inatake ng mga asol na baging. Ayon kay Situnan, iyon ay mga Blue Vine Whip, isang napakad. Delikadong nilalang. Binalaan niya si Wang Lin na huwag gumamit ng espiritual na enerhiya dahil ang mga baging na iyon ay naaakit sa enerhiya ng mga cultivator at ginagawa itong pagkain. Kung mas malakas ang enerhiya, ay mas mabilis silang aatakihin.
Marami na raw cultivator ang naging biktima ng halimaw na iyon noong kapanahunan ni Situnan. Nais sana niyang gamitin muli ang teleportation upang tumakas, ngunit alam niyang delikado ito. Gayunpaman, ay iyon na lamang ang natitirang paraan, lalo pat papalapit na si Tengli. Ngunit ayaw nang tumakbo ni Wang Lin, nagpasya siyang lumaban. Inilabas niya ang kanyang Essence Blood at inihagis ito sa direksyon ng Blue Vine Whip. Sa lungsod ng Tengjia, sa nakaraan, si Zhang Guo ay napalibutan ng mga mandirigma ng pamilyang Teng. Dumating doon ang isang bata, ang batang Panginoon ng pamilya Teng, na nagngangalang Teng Li. Ang layunin nila ay ang agawin ang Bell Treasure ni Zhang Guo. Nagmakaawa si Zhang Guo, sinabing pamana iyon ng kanilang mga ninuno. Ngunit hindi siya pinakinggan ni Teng Li, dahil labis niyang ninanais makuha ang kayamanan. Pagdating nila sa bulwagan ng pamilya, ay ipinakita ni Teng Huan ang labis na pagmamalaki sa kanyang apo. Para sa kanya, bilang batang Panginoon ng lungsod ng Teng, ay may karapatan ang apo niyang makuha ang anumang gusto nito. Lahat ng kayamanan sa lugar ay para sa kanya. Grabe, parang tinuruang maging psychopath. Samantala, habang papasok si Tengli sa kagubatan, ay nakaramdam siya ng kakaibang enerhiya sa paligid. Hindi nagtagal, ay nakita niya ang mga bakas ng dugo ni Wang Lin sa isang ugat ng Blue Vine Whip. Naramdaman niyang malapit na ang kinaroroonan ni Wang Lin, kaya ginamit niyang muli ang kanyang espiritual na kapangyarihan upang kontrolin ang espada. Ngunit malaking pagkakamali iyon dahil labis na naaakit sa enerhiya niya ang mga Blue Vine Whip. Bagaman nakatakas siya saglit gamit ang kanyang espada, ay sunod-sunod namang dumating ang mga bagong baging. Napilitan siyang gamitin ang kanyang gintong mirror shield para ipagtanggol ang sarili. Sa sandaling iyon, ay lumitaw si Wang Lin at sinira ang kanyang kalasag. Bagaman matagumpay ang plano ni Wang Lin at labis na nasugatan si Teng Li, ay hindi pa rin iyon sapat para mapatay ito. Galit na galit si Teng Li, paano mo nagawa akong lokohin ng ganito, sigaw niya. Habang tumatakas sila, ay sinabi ni Situna na ang talento ni Teng Li ay 100 ulit na mas mataas kaysa kay Wang Lin. Mayaman siya sa mga espiritual na yaman at mabilis ang kanyang pagsasanay. Ngunit kung makukuha ni Wang Lin ang pundasyon ni Teng Li, ay magiging malaking tulong iyon sa kanya. Sumagot si Wang Lin na plano nga niyang patayin ang binatang iyon at gamitin siya upang mapabilis ang kanyang cultivation. Pagdating ni Teng Li sa kinaroroonan ni Wang Lin, ay muling nagyabang ito. Napagod ka na ba sa kakakatakbo, sabay ngisi niya. Ngunit bago pa siya makaporma, ay inatake siya bigla ni Wang Lin. Pinigilan niya ito gamit ang kanyang bell shield na nakuha noon kay Zhang Guo at muling sumalakay gamit ang Divine Sword, ngunit kahit ganoon, ay hindi pa rin niya nagawang talunin si Wang Lin. Muling nahulog si Teng Li sa bitag ni Wang Lin, ngunit ngayon ay hindi ito mga baging, kundi isang buhay na bangkay na tinatawag na Jiangshi. Ang nilalang na Jiangshi ay may taglay na teknik, isang ipinagbabawal na sining. Bukod sa kahangahangang kapangyarihan ng pagsabog nito, ay bawat enerhiya na taglay nito ay may nakamamatay na lason. Habang hinaharap ni Teng Li ang mga pag-atake ng Jiangshi gamit ang lahat ng teknik ng depensa na kanyang alam, si Wang Lin naman ay tahimik na nagmamasid sa kanya. Si Situna naman ay tila naguguluhan, paano nahanap ni Wang Lin ang lugar na ito. Ipinaliwanag ni Wang Lin na habang siya ay tumatakbo at nararamdaman ang daloy ng enerhiya, ay napansin niya na may isang bahagi na walang bahid ng asol na enerhiya. Maging ang mga halamang Blue Vine ay hindi tumutubo roon. Dahil dito, ay nakatiyak siya na mayroong nakatago nang nilalang doon. Nang makita ni Situna na tumatakas na si Teng Li, ay agad niyang sinabi kay Wang Lin na huwag palampasin ang pagkakataon, habulin ito at bumawi ng atake. Sa gitna ng habulan, ay habang ang Jiangshi ay patuloy na sumusugod at si Wang Lin ay humaharang sa kanya, ay biglang nagpasya si Teng Li na desperadong gamitin muli ang banal na teknik ng espada. Sinabi ni Situna na kung sino ang may mas mabilis na espada, ay ang siyang mananalo.
Nang makarating sila sa isang lugar na hindi kalayuan sa kagubatan ng lason upang makapagpahinga at maibalik ang lakas ng espiritu, ay naguguluhan pa rin si Situnan sa ginawa ni Wang Lin. Kung siya raw ang nasa kalagayan ni Wang Lin at siya'y nahuli sa pag-teleport kahit kaunti, ay siguradong patay na ito. Sinabi ni Wang Lin na mayroon lamang siyang isang pagkakataon para patayin si Teng Li. Kapag nabigo siya, ay maaaring wala na siyang pangalawang pagkakataon. Ang sinabi ni Wang Lin ay lubos na ikinagulat ni Situnan. Sa totoo lang, kung siya ang nasa ganoong sitwasyon, marahil ay tatakbo na lamang siya palayo. Ngunit pinayuhan niya si Wang Lin na sipsipin ang kultibasyon ni Teng Li dahil sa pambihirang talento nito, ay tiyak na makatutulong iyon upang tumaas ng malaki ang kultibasyon ni Wang Lin. At doon, ay nagsimula na ang proseso ng pagsipsip. Ngunit nagulat sila nang ang kaluluwa ni Teng Li ay buhay pa rin. Hindi lamang siya tumatangging isuko ang kanyang kaluluwa, kundi nagpadala rin siya ng signal sa kanyang lolo. Dahil dito, galit na galit si Teng Yuan, at agad niyang sinubukang matunten ang kinaroroonan ng kanyang apo gamit ang teknik ng Nascent Soul. Kahit ginamit niya ang teleportation upang takutin si Wang Lin, ay hindi ito natinag. Para kay Wang Lin, ay karapat-dapat lamang ito sa apo ng taong pumatay sa kanyang mabuting kaibigan, isang hustisya sa halip na kasalanan. Hindi niya pinakinggan ang mga pananakot at pang-iinsulto ni Huan Yuan. Patuloy niyang sinipsip at winasak ang kaluluwa ni Teng Li. Nang masaksihan ni Huan Yuan ang nangyayari, ay ginamit niya muli ang teknik ng Nascent Soul upang markahan ang lokasyon ni Wang Lin. Sa parehong sandali, ay matagumpay na nasipsip ni Wang Lin ang kultibasyon ni Teng Li. Ang teknik ni Huan Yuan ay lumapag mismo sa noo ni Wang Lin. Ngunit sinabi ni Situna na relax lang, habang nandito ako, ay hindi niya tayo mahahanap. Basta't malayo tayo sa kanya, ay hindi siya makakagamit ng teleportation papunta rito. Habang sinasabi iyon, ay lubos nang naubos ang espiritual na lakas ni Situnan, at siya'y nawala ng malay. Sa parehong sandali, ay nakamit na ni Wang Lin ang pagpasok sa antas ng pagtatag ng pundasyon o foundation establishment. 3 taon ang lumipas, at tuluyan nang natapos ni Wang Lin ang kanyang kultibasyon sa mundo ng perlas. Samantala, si Situnan ay nanatiling tulog na ubos ang lakas ng kanyang kaluluwa dahil sa pagtulong kay Wang Lin sa laban kontra kay Teng Li. Upang muling gisingin si Situnan, ay nangako si Wang Lin na pag-aaralan niya ang teknik ng Underworld Ascension, hahanapin ang lugar ng pagsasanay na may masaganang enerhiya ng Yin, at maabot ang antas ng Core Formation. 你会醒的，对吧？ Habang sinusundan ang daloy ng enerhiya ng Yin, ay napadpad siya sa isang patay na lungsod. Doon, gamit ang isang mahiwagang kayamanan, ay nagawa niyang makita ang mga ilusyon ng isang malagim na pagpatay na minsan ay naganap sa lungsod na iyon. 是一夜覆灭。 Sa tulong ng aklat ng mga formation, ay nagsimula siyang magtayo ng illusion formation upang ihiwalay ang kanyang lokasyon mula sa labas ng mundo, para maging ligtas habang sinisipsip niya ang enerhiya ng Yin. Habang siya ay nagkukultiba, ay naalala niya ang mga sinabi ni Situnan. Ang teknik ng Underworld Ascension ay nahahati sa 9 na antas. Bawat 3 antas ay kailangang maabot sa 3 pangunahing punto, ang sentro ng enerhiya, ang dagat ng espiritu, at ang mga meridian. Lahat ng ito ay nauugnay sa enerhiyang malamig o yin energy. Kapag nabuo na ang core ng lamig, ay magbabago rin ang dagat ng SP. Rito tungo sa enerhiyang iyon. Kapag ang lahat ng mga core ay nagsanib, ay saka lamang siya makakatawid papunta sa antas ng core formation. Hindi nagtagal, habang nagkukultiba si Wang Lin, ay dumating sa kanyang lugar ang isang nilalang, hindi malaman kung tao o bangkay, na nagngangalang Ade.
Tila naaakit siya sa ilusyon na formation na ginawa ni Wang Lin. Ngunit nang subukan ni Ade na gamitin ang espada ni Wang Lin, napansin niyang hindi niya ito mahatak pabalik, parang hinahawakan ito ng kakaibang enerhiya. Itinulak siya ni Wang Lin hanggang sa tumagos ang espada sa kanyang katawan. Subalit sa halip na mamatay, ay ginamit ni Ade ang isang pampagaling na talisman upang tuluyang maibalik ang kanyang katawan. Lumabas na si Ade ay bingi at pipi, kaya't sa pamamagitan lamang ng mga gang sign ay ipinahayag niya kay Wang Lin na wala siyang masamang hangarin, na interesado lamang siya sa formation. 你说的可是这阵法？ Napansin ni Wang Lin na taglay ni Ade ang isang pambihirang talisman ng paggaling, kaya hindi na niya gustong makipaglaban pa rito. Bilang kapalit ng ipinakitang teknik ni Wang Lin, ay binigyan siya ni Ade ng isang kayamanan, ang mutya ng libong ilusyon. Ang hiyas na ito ay kayang lumikha ng mga anino o ilusyon ng katawan, at kung lalagyan ito ni Wang Lin ng espiritual na enerhiya, ay maaabot ng ilusyon ng antas ng nascent soul. Sa madaling sabi, ito ay isang kayamanang lubhang kapakipakinabang para sa panlilinlang at pagtatago ng presensya. 还是另选一处修炼之地吧。用这么一个宝贝， Hindi nagtagal, ay lumipat ng lugar si Wang Lin upang muling sumipsip ng mas mataas na antas ng enerhiya ng yin. Kahit hindi niya agad napansin, dahil sa dami ng enerhiyang kanyang nasipsip, ang kanyang malamig na core ay umabot na sa sukdulang antas. Ngunit ang susi sa paggamit nito ay nakaugnay pa rin sa teknik ng Underworld Ascension, isang teknik na nagbibigay daan upang umabot ang espiritual na lakas sa pinakamataas na antas. 找更高品质的基因之地才行。黄泉生肖诀， Samantala, sa kabilang panig, ay ginamit ni Zhongqi ang technique barrier upang hulihin ang Jiangshi. Dahil ang Jiangshi ay may kaugnayang espiritual sa kanyang master, ay inutusan siya ni Zhongqi na hanapin ang kanyang guro kapalit ng pangakong hindi niya ito papatayin kapag nakain niya ang kaluluwa ng kanyang amo. Bilang karagdagan, ay nangako si Zhongqi na tutulungan siyang mag-evolve bilang isang mas mataas na uri ng bangkay. At dahil wala ng ibang pagpipilian, ay pumayag ang Jiangshi sa kasunduang iyon.